ang plano ni Arthur para pabagsakin si Lucas. At mukhang lagi talagang 2 steps ahead ang ating bida mga lods kapag nagpaplano na para bang kalkulado na ang lahat kung ano ang dapat gawin at kung ano ang magiging resulta. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan ipinakita ang isang manabis na tumatambay at dito'y nakarinig siya ng kakaibang ingay kaya kaagad siyang nagalit. Ngunit nagulat na lamang siya sa kanyang nakita dahil may isang dragon pala na paparating towards sa kanya at bigla na lamang itong dumaan na lumikha ng napakalakas na hangin. Nag-stop muna si Arthur doon sa lugar na sumasabog at napansin nga na malaking bulate ang pagdating nila, ngunit kaagad lang itong tumakas na dali-daling nagukay sa ilalim para magtago na para bang may kinakatakutan. Nag-stop over din sila sa lugar ng mga Batrunners upang makadaan sa pinakahuling lagusan palabas ng dungeon at ang mga Batrunners ay nakaabang lang pala sa kanilang pagbalik na nga ay dahang-dahang gumagapang para mag-engage ng laban towards Jasmine at Elijah. Subalit biglang lumitaw ang ulo ni Selvie sa gilid kaya ang mga Batrunners ay biglaan na lamang pinagpapawisan na para bang nakaramdam ng takot at kaagad tumalikod para umalis na sobrang ikinagulat ni Jasmine na para bang nagtataka siya kung ano ang nangyari. Napansin ni Elijah na parang ang dragon na si Selvie ata ang may kagagawan kung bakit natatakot sa kanila ang mga manabis dito sa loob ng dungeon. Kaya tinanong niya si Arthur kung bakit hindi niya ito dinala nung pumasok sila dito. Kaya napatawa na lamang ang ating bida. Ngunit napansin ni Arthur si Samantha na nagkaroon na ng malay. Kaagad kinuha ni Jasmine si Samantha at si Elijah naman ay lumikha ng higaan para nasa maayos ang posture nito habang nakahiga. At habang unti-unting nagbukas sa mga mata ni Samantha, nakita niya ang mukha ni Arthur at bigla na lamang siyang napaluha at napawika na mas magandang tingnan si Note na walang maskara. Sagot ng ating bida, huwag ka nang magsalita dahil kailangan mong mag-ipon ng lakas. Sinabi ni Samantha, teka muna, tingnan mo kung ano ang nakita ko. Sobrang nagulat si Elijah at Jasmine sa kanilang nakita dahil ang telang niyayakap pala ni Samantha ay naglalaman pala ito ng maskara ni Arthur at ang beast core ng Elderwood Guardian. Casual na napangiti ang ating bida at kaagad kinuha ang kanyang maskara at sinabi na magaling ang ginawa mo Samantha at para naman sa beast core, ibibenta nila ito pagkatapos humupa ang sitwasyon na to at paghati-hatian nila ang kita. Subalit ayaw tanggapin ni Jasmine ang kikitain nila sa beast core dahil para sa kanya, deserve ni Arthur mag-isa ang beast core ng Elderwood Guardian. Tumingin si Arthur kay Elijah ngunit ito ay napaek sa kanyang kamay na napasabing huwag mo akong tingnan ng ganyan dahil ayaw din niya. Kung kaya't napawat nga ang ating bida dahil parang hindi ata nila alam kung magkano ang halaga ng beast core na to. Inilagay ni Samantha ang beast core sa kamay ni Arthur at sinabi na sobra siyang nagpapasalamat kasi dahil kay Note, siya ay buhay pa. At mukhang mas pantay kung iisipin na ang nakatalo ng Elderwood Guardian single-handedly ang mas deserved sa reward na to. Tinitigan ni Arthur ang beast core at nakita niya sina Jasmine at Elijah na masaya para sa kanya. Kaya huminga na lamang ng malalim ang ating bida at nagpasalamat sa tatlo niyang kasamahan sa pag-own niya mag-isa sa isang napakabihirang S-Class beast core. Muling nawalan ng malay si Samantha kaya kaagad hinawakan ni Arthur ang liig nito gamit ang dalawang daliri upang maramdaman ang pulso at kaagad nagbigay ng utos kay Jasmine at Elijah na pumunta silang dalawa sa guild hall upang magdala ng tulong at siya naman ay maiwan kasama si Samantha. Kagad tumayo at tumango si Elijah at may bigla siyang naalala na napasabing bago sila aalis, iiwan niya muna ang bagay na to kay Arthur just in case kung ito ay may kailangan na makikitang kagad tumakbo ang dalawa palabas ng dungeon. Binuksan ni Arthur ang bag at dito'y nakita niya ang isang scroll na ibinigay sa kanya ng Twinhorn bilang regalo sa karawan niya at ngayon na unti-unti nang bumabalik ang kanyang mana kaya ito na ang oras para malaman ng kanyang pamilya na siya ay nasa maayos na kalagayan. Tapos nang may sulat ni Arthur ang kanyang mensahe, kaya unti-unting naglaho ang scroll upang ma-send sa kanyang mga magulang ang message na gusto niyang sabihin. At sinabi na at least sa pamamaraan na ito, hindi na mag-aalala ang kanyang mga magulang hanggang sa siya ay makabalik sa kanilang tahanan. Napatingin si Arthur kay Selvie na napatanong na dahil ba sa panghahunting nito ng manabis at pagkain ng mga beast cores na dahilan kung bakit lumaki ito ng husto. Kaya napasigaw na lamang si Selvie na napasabing marami talaga siyang nakain na manabist.
Tinanong ni Arthur kung kaya pa ba nitong makapag-transform. Kaya ipinikit ni Selby ang kanyang mga mata na makikitang umapaw ang kanyang mana at unti-unti siyang nag-transform sa napakaliit na katawan na parang isang cute na pusa na may buntot. Kaya kaagad siyang lumapit kay Arthur at bumalik ang kanilang vibe bilang mag-ama. Bigla na namang sumakit ang katawan ni Arthur, kaya hinawakan niya ang B-score ng Elderwood Guardian dahil since matagal pa bago makabalik sina Jasmine at Elijah, gagamitin niya muna ang B-score na ito at ang kanyang assimilated body upang pagalingin ang sarili. Ipinikit ni Arthur ang kanyang mga mata at huminga ng malalim, kung saan unti-unting nag-spread ang kapangyarihan ng Beastcore sa katawan ni Arthur at habang ipinipikit niya ang kanyang mga mata, naalala ng ating bida ang ginawa sa kanya ni Lucas na talagang inukit niya sa kanyang isipan ang pangalan nito na ito ay nanggaling sa noble family na notorious sa kanilang unethical practice upang makapag-produce ng isang powerful mage at dahil sa ginawa ni Lucas back there, namatay si Brauld at marami sa kanila ang nasugatan kaya gusto niyang ayusin ang lahat at dapat siyang mag-ingat dahil isa lang ang sigurado siya. Kahit gaano pa katagal, hindi siya makokontento sa mababaw lang na paghihigante. Pagkatapos, bumalik na sina Jasmine at Elijah kasama ang mga medical group ng Adventurers Guild at kaagad lumipat ang eksena sa Adventurers Guild Hall at dito ipinakita na nasa maayos na kalagayan nitong si Samantha. Natanggal na ang baging sa kanyang binti at ito ay nagpapahinga na lamang habang hindi naman mapigilan ng matinding emosyon sa pamilya ni Brauld na makikitang ang anak nito ay sobrang napaiyak para sa kanyang ama. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa office ni Caspian Bladeheart na makikitang nakaupo lang si Arthur sa sofa habang si Jasmine at Elijah naman ay pinaliwanag kay Caspian ang buong storya kung bakit sila humantong sa ganong pangyayari. Kung paano nagsimula ang lahat mula sa hindi inaasahang nangyari kay Oliver, kung paano namatay si Creole at ang pagkatalo ni Reginald laban sa Elderwood Guardian at sa pagiging wala sa katinuan ni Brauld na dahilan kung bakit hinayaan niya ang kanyang sarili na lamunin ng mga baging. Biglang sinabi ni Arthur kung hindi pa ba sapat ang salaysay nila. Alam niyang bihira ang mga ganitong pangyayari, ngunit sinabi na nila ang lahat. Sagot naman ni Caspian, tama ka. Kaya pahihintulutan muna niya ang tatlo na magpahinga bago simulan ang hearing. May biglang pumasok ng mga knights sa office ni Caspian na sobrang ikinagulat ng lahat dahil ang dumating pala ay si Lucas Wikes na makikitang ito ay nakangiti na masayang nakita ang mga kasamahan na nakaligtas sa dungeon na yon at nakalabas pa ng buhay. Kaya kaagad kinuha ni Jasmine ang dual dagger habang si Elijah naman ay hinanda ang sarili na galit na sinabi ni Elijah na papanong nagawa mo sa amin ang ganito. Kalmadong itinaas ni Arthur ang kanyang kamay na pinigilan sina Elijah at Jasmine habang si Lucas naman ay umaacting na napasabing bakit nagkaroon sila ng ganitong tensyon sa pagitan ng teammates. Kaya napahawak ulo na lamang itong si Caspian nang narinig ang pinagsasabi ni Lucas at sinulyapan niya si Arthur na ito ay kalmado lamang na nakaupo at wala man lang response sa ginagawa ni Lucas. Muli na namang sumatsat itong si Lucas na napasabing nagtataka talaga siya kung paano nakasurvive ang mga to sa nakakatakot na mana beast na yon at bigla niyang sinabi na baka may ginawang sakripisyo ang mga to para iligtas ang sarili na makikitang umakting na naman itong si Lucas na kinikilabutan sa ginawa ng mga kasamahan niya sa pagsakripisyo kaya biglang napasigaw itong si Caspian na mas mabuting huwag nang magsalita itong si Lucas. Subalit patuloy pa rin ito na kunwari na paisip kung sino kaya ang posibleng ginawang sakripisyo ng mga kasamahan niya. Inisip niya si Samantha na kasalukuyang naging baldado. So sa tingin niya, hindi ang babaeng yon. At biglang napaklik si Lucas sa kanyang kamay na nahulaan na daw niya kung sino. Sinakripisyo ng mga to si Brauld. Subalit hindi pa tapos ang kanyang pagsasalita, lumipad sa gilid ng mukha niya ang isang espada na sobra niyang ikinagulat. Nakita niya na bumaon lang sa pintuan ng espada, ngunit napansin ng mga bodyguards ni Lucas ang kanyang tainga na ngayon ay dumudugo kaya sinubukan niya itong i-touch at dito niya na-realize na muntikan ng nahati ang buong tainga niya. Ngunit mas lalo siyang nagulat at napasigaw nang nakita ang napakaraming dugo. Dahan-dahang tumayo ang ating bida at humakbang towards Lucas habang ang mga bodyguards ni Lucas ay naghanda upang siya ay protektahan subalit biglang nag-iba ang mode ng ating bida na talagang ipinaramdam ni Arthur sa mga bodyguards ang pagpalit ng ihip ng hangin at ang pagbigat ng kanilang pakiramdam. Kaya nang papalapit na si Arthur, napatulala na lamang ang mga bodyguards na parang hindi sila makagalaw sa kanilang nararamdaman. Biglang sinabi ni Lucas sa kanyang mga bodyguards na binayaran niya ang mga ito. Bakit hindi ito gumagalaw? Kaya inutusan niyang atakihin ang nakamaskarang adventurer.
Kagad nag-engage ng atake ang apat na knights towards Arthur. Subalit kalmado pa rin ang ating bida na pasimpleng naglalakad habang inaatake lang ni Arthur ang mga vital joints ng kalaban upang bigyan ng kaunting injury sa katawan. Gamit lang naman ang case ng kanyang espada na makikitang effortless lang na pinatumba ni Arthur ang isang bodyguards na sumalubong sa kanya. Kaya kaagad nag-unleash ng atake ang isang knight upang maunahan niya ito, ngunit bigla na lamang naglaho ang ating bida sa harap at napansin na lamang niyang tumalsik ang kanyang kasamahan sa likod niya at sinubukan pa rin ng huling bodyguards na umatake, ngunit parang nag-teleport lang si Arthur sa sobrang bilis na ngayon ay nasa harap na ng ating bida, si Lucas Wikes. Kaagad na pasigaw si Caspian upang pigilan si Mr. Note dahil kung gagawin niya ito na hindi pa nagaganap ang hearing, subalit ang kamay ni Arthur ay parang hahakmalin ng buong ulo ni Lucas sa sobrang galit, ngunit hihingi lang pala ito ng apology dahil nadulas lang daw ang espada niya, habang si Lucas ay parang kinainan ng bangungot sa sobrang takot at sinabi ni Art na gusto lang naman niyang kunin ang kanyang espada. Nagkatinginan si Arthur at Caspian na makikita sa mga mata ng ating bida na mukhang hindi talaga sasantuin nitong si Lucas kung gugustuhin niya. Kaya inutusan ni Caspian si Lydia na samahan muna si Mr. Wikes sa medical ward upang malagyan ng patch ang tainga nito. Habang si Arthur naman ay napasabing kung maaari, maghintay din sa labas si Jasmine at Elijah na kaagad namang sinunod ng dalawa ang utos ni Arthur. Isinara ng ating bida ang pintuan at si Caspian naman ay napapuna sa kanyang pawis at sinabi na nauunawaan niya ang sitwasyon. Subalit para sa ikabubuti mo, mas mabuting pigilan mo muna ang sarili towards Mr. Wikes katulad ng ginawa mo kanina. Napalingon si Arthur at sinabi, bakit naman? Mayroon akong capacity para burahin ang existence ng insekto na yon. At ang kanyang identity ay mananatili pa rin nakatago at hindi magagalaw ang kanyang pamilya. At dito'y harapang sinabi ni Arthur kay Caspian, Mr. Bladeheart, hindi ko ata maiwasang isipin na tinatakot mo ako sa oras na to. Sa tingin mo ba, sapat na ang lakas mo para protektahan ang insektong yon? Biglang namutla ang mukha ni Caspian nang nakita ang mga mata ni Arthur at napaisip kung ilang tao at manabis na ba ang nagawa nitong patayin para makapagkas ng ganito ka nakakakilabot na aura. Huminga ng malalim si Caspian at sinabi na ang kanyang sinabi kanina ay hindi pananakot. Maniwala ka man sa hindi, ang ginagawa lang niya kung ano ang mas nakakabuti. Dahil kahit sabihin pa natin kaya mong patayin si Lucas Wikes, hindi mananahimik ang buong angkan ng Wikes kahit nakatago pa ang identity mo. Dahil hindi lang si Miss Flamesworth ang kanilang hahabulin, kundi pati na rin ang nakakasama nito, ang grupo ng Twin Horn, both current member at former member. Kaya sinabi ni Caspian na hanggat wala ka pang sapat na kapangyarihan at authority, hindi lang para protektahan ng iyong sarili, kundi pati na rin ang mga mahahalagang tao na nakapaligid sa iyo. Kaya ipinapayo ko na iwasan mo muna ang matinding hakbang laban kay Lucas. Dagdag pa ni Caspian na sabihin na lamang nating may kakayahan ka para i-wipe out ang buong angkan ng House of Wikes. Subalit magiging meaningless lang ang lahat unless kung kaya mong patayin ang half-brother ni Lucas. Biglang itinaas ni Arthur ang kanyang kamay at sinabing nakuha niya na, kaya nagpapasalamat siya sa paliwanag. At lumakad si Arthur papunta sa table ni Caspian at sinabi na ang rason talaga kung bakit gusto niyang makausap mag-isa itong si Caspian, kung saan biglang umupo si Arthur sa upuan ni Caspian at sinabi, alam kong isa kang matalinong tao. Sigurado akong napagtanto mo na ang tutulungan ako ay hindi lang para sa pansariling kapakanan mo, kundi para rin sa kapakanan ng buong Adventurers Guild. Tama ba? Napasmile na lamang si Caspian habang pinagpapawisan at napaisip kung talaga bang mayabang itong si Note o sadyang ganun lang talaga ang kumpiyansa niya sa kanyang sarili. Kaya formal na sinabi ni Caspian na hanggat nasa kanyang kakayahan at kapangyarihan, buong puso siyang mag-aalok kay Mr. Note ng anumang tulong na maaaring kailangan nito. Kaya kaagad na pagod ang ating bida at ibinigay niya ang isang papel na dapat gawin ni Caspian. At mukhang sa simula pa lang, naisip na ni Arthur kung ano ang kanyang magiging hakbang laban kay Lucas, na para bang 2 steps ahead itong si Arthur at alam niya na kung ano ang dapat gawin at kung ano ang magiging resulta. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lads. Huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!